At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Elizabeth. Nauuhaw ako sa katarungan. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Siguro anak, kalimutan mo muna ang tungkol sa balak mong pagsasabi kay Aristeo nang ginawa na namang kalokohan ng kakambal mo. May mas dapat kang intindihin ngayon. Ano po yun, Mami? Sabi ko na nakalimutan mo eh. Mami? Anak, ilang araw na lang, birthday mo na. Oo nga pala. Ano ba yan? Sa dami ng mga ginagawa ko, nakalimutan ko ng birthday ko. Mommy, thank you. Thanks for remembering my birthday. Ano ba ang gusto mong gawin sa araw na yon? Tulad na lang po ng dati nating ginagawa. Magbibigay po ako ng tulong sa mga orphanage, pati na rin sa mga pasyenteng tinutulungan ng public service program po natin. Pero siyempre, magkakaroon tayo ng special occasion. Yes po. Yes, Mommy. At doon natin gagawin yun sa nabili kong bahay ni na Vanessa. At iimbitahan po natin sila. Parang nahuhulaan ko na kung ano ang gusto mong mangyari. Tama po kayo. Ang magalit si Vanessa. Nagulat ako sa pagtawag mo, Soledad. Kasi may ipinasasabi si Sandra Aristeo. Ano yun? Ilang araw na lang at birthday na niya. At gusto niyang imbitahin kayong lahat. Kasama si Vanessa. Ha? O siguro naman, hindi mo bibiguin ang aking anak. Oo. Soledad, may naalala lang ako. Kaya... Naalala? Anong... Ka-birthday pala ng anak mo, ang aking si Elizabeth. Sabi ni Mommy, umuuna sa kanya si Daddy. At naaalala pa rin ni Daddy ang birthday ko. Daddy, konting panahon na lang. Malalaman mo rin kung gaano kasama ang kakambal ko. Na ako si Elizabeth. Na kahit ipinapatay ako ni Vanessa, sa awa ng Diyos, hindi ako namatay. Si Vanessa, lalo ko siyang pahihirapan. Pahihirapan kong kalooban niya. Ngayon, malalaman mo na, Vanessa, na ako ang nakabili ng lahat ng mga ari-arian mo. Para ko nang nakikinikinita ang galit na itsura niya. Magka-birthday pala si Sandra at si Elizabeth, Daddy. Oo nga, Daddy. Sinabi ko rin yun kay Soledad. Hindi ko lang alam kung ilang taon na si Sandra. Sabi nga pala niya, hindi sa bahay nila gagawin ang birthday ni Sandra. Saan daw po? Susunduin daw tayo ng sasakyan nila at ihahati tayo sa lugar na pagdarausan. Bakit ba? Hindi ko alam, anak. Pagbigyan na lang natin sila. Anyway, birthday naman ni Sandra. O paano yung pag-uwi natin? Naitanong ko rin yan. At ang sabi ni Soledad, hindi raw problema yun. Umalis si Roniel at Daddy para bumili ng regalo kay Sandra pangit. Talagang pinag-aaksaya nila ng panahon ng babae na yun. Nakalimutan nila. Birthday ko rin yun. Kakainis! Kahit si Roniel, hindi naalala yung birthday ko.
Si Elizabeth lang ang naalala nila. Si Elizabeth lang, matagal ng patay! Ha? Ang wisit na Sandra naman! Bakit palaging ka-birthday namin? Bakit ba? Ako, ano ba naman yan? Nagwawala na naman ang bruhang bait-baita ng Vanessa na yun. Panayang hagis ng mga gamit sa kwarto niya. Ay, naku, Binday. Marami ka na namang lilinisin doon sa kwarto ni Vanessa mamaya. Kung pwede ko lang sanang... Naku, pwede ko lang bunganga ng babae na yun eh. Ginawa ko na. Kung pwede lang sana. Talaga? Pupunta si na Sir Aristeo sa birthday mo? Oo, Mike. Kaya nga napakasaya ko. Dahil kahit birthday din ni Vanessa yon, mas pinili niyang magpunta sa akin. Eh, paano kapatid mo? Hindi ko pa alam, pero kasama siya sa ipinaimbita ko. Eh di, malalaman na niya na ikaw ang nakabili ng dati nilang bahay? Ipaalam ko na sa kanya na ako ang nakabili ng lahat ng properties niya. Para lalo siyang magalit at masaktan. Daddy, bakit niyo ako pinatawag kay Binday? Gusto ko lang sabihin sa iyo, anak, na natutuwa ako dahil pumayag kang magpunta kina Sandra. Kahit na nga, birthday mo rin yun. Naalala niyo rin? Oo. Akala mo ba nakalimutan ko? Daddy. Hindi ko maaring makalimutan ang birthday niyo ng kakambal mo. May ipinahanda nga akong regalo para sa iyo. Thank you, Daddy. Akala ko talaga, hindi niyo na ako naalala eh. Oo. Eh, yung kina Sandra, okay lang po yun. Buti nga, doon na lang tayo mag-celebrate. Para hindi na tayo gumastos pa. Ha? I-invite po rin yung mga dati niyang tauhan na ngayon sa'yo na nag-work? That's right, Barbie. Huh? Para lalo siyang mainis. Naku, kaya lang, Frenny, hindi ako makakapunta doon. Kasi nga, baka makahalata na siya. Hindi. Pupunta ka. Huh? Akong bahala. Palalabasin natin na isinama ka ni Eva. Ay, oo nga pala, no? Yung friendship kay na dating tauhan din ni Taray. Yes. Pero now, nasa iyo na. Kaya magpunta ka, ha? Gusto ko makasama ka sa araw na yon. At lahat ng mga malalapit sa akin. At isa ka ron. Buti pa si Daddy. Naalala pala yung birthday ko. May regalo sa akin. Pero ang asawa ko, bali wala lang sa kanya. Oo, Ronel. Sabik na akong muling malaba. Ang init ng pagmamahal mo. Kailan ba yun mauulit? Daddy, alam niyo na ba kung saan tayo dadali ng driver ni na Sandra? Hindi pa, anak. Hintayin na lang daw nating makarating tayo sa lugar na pagdarausan ng special dinner. Pero Dad, pamilyar sa akin itong mga dinadaanan natin. Oo nga. Ganun din sa akin. Parang papunta ito sa dati naming bahay ni Vanessa. Oh, huminto ng van. Ronier, tingnan mo. Sa dati nating bahay, huminto itong van. Oo nga. Ano ibig sabihin nito? Bakit dito huminto ang sasakyan ni Sandra?